Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang mga kasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po mga minamahal po naming mga kaibigan at taga-subaybay dito po sa atin pong online ministry ating pag-aralan. Welcome po kayo sa atin pong panibagong lesson or episodes ng atin pong pag-aaral. And I'm so much excited po mga minamahal na mga kapatid sapagkat nare-recall ko yung atin pong topic or pag-aaralan po sa mga sandaling ito nung ako po ay kumukuha ng kursong theology. Talaga pong ako po ay in love sa subject po na ito. Kasi maliban na ito po yung na-assign na topic sa akin nung ako po nag-report po ng topic na ito. But this is the ministry of Christ in the heavenly sanctuary, and we are looking backward to that Old Testament sanctuary na binigay ng Panginoong Diyos. So, parang na-spoil kayo po, no? I'm so much excited po about it. Again, welcome. I hope with your family members and friends, sa mabuting kalagayan po kayo. Welcome sa ating pag-aaral po sa mga sandaling ito. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli kayong anyayahan, samahan kami sa aming programa. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao na naghahanap ng katotohanan at may pagnanasa na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tutungo na po tayo sa ating pag-aaral sa bagong leksyon. Tayo po ay nasa ika-18 lesson na at ang pamagat po ay iginuhit ng Diyos ang mga plano. Marahil alam mo na sa tuktok ng Mount Sinai ibinigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos. Ngunit alam mo rin ba, kasabay nito, ang Panginoon ay nagbigay kay Moses ng mga blueprints para sa isa sa mga pinakamahiwagang istruktura na nagawa kailanman? Tinatawag itong sanktuaryo, isang natatanging templo na kumakatawan sa tahanan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang kabuuang disenyo at serbisyo nito ay magpapakita sa bansang ito ng mga pinalayang alipin ng isang three-dimensional na panorama ng plano ng kaligtasan. Ang maingat na pagtingin sa mga lihim ng sanktuaryo ay magpapatibay at magpapahusay sa inyong pangunawa kung paano iniligtas ni Jesus ang mga nawala at pinamumunuan ang simbahan. Ang santuaryo ay isa ring susi sa pag-unawa sa ilang kamanghamanghang mga hula. Isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ang naghihintay sa iyo habang ginagalugad ng gabay sa pag-aaral na ito ang sanktuaryo at ang mga nakatagong kahulugan nito. Sa unang tanong, anong hiniling ng Diyos kay Moses na itayo? Pastor? Yan po, napakaganda po na atin pong introduction po mga minamahal ng mga kapatid. At kanina ay talagang naisupport ko po kayo kasi nabanggit ko po ang atin pong topic ngayon is about sanctuary mga kapatid. Alam nyo, even before na ang Panginoong Diyos ay nag-command mga minamahal na mga kapatid kay Moses ng isang blueprint or design o ng isang tabernacle na kung saan siya ay mananahan sa kanilang kalagitnaan, we need to understand na ang Panginoong Diyos, He is a benevolent God na ang ibig sabihin po nun, He wanted to dwell, to be with His creations, mga minamahal na mga kapatid. So, even from the time began, noon po sa Garden of Eden, yun po ang sanctuary po ng Panginoon at ni Adan at ni Eva. Bago nagkasala po ang sangkatauhan, ang Panginoon po ay talagang mukhaan na nakikita po ng mga tao kasi wala pong kasalanan po na bahid sa kanila. However, since pumasok po ang kasalanan at nawala po yung tinatawag na presence ng Panginoong Diyos na nakikita ng tao dahil po sa kasalanan ng pumasok at ito po yung nagpapahiwalay sa atin according nga po kay Isaiah 59 verse 2. Ang Panginoong Diyos mga kapatid ay naglulong. When I say naglulong, talagang in His heart,
He wanted to dwell among His people. Kaya po mga kapatid, sa story po ng Exodus, ang Panginoong Diyos with excitement in His heart, nais niya pong makasama literally. Hindi lang po ito mga kapatid spiritually ha. Kasi po ang spiritually sa atin pong time ngayon, ang presence ng Panginoon, we feel that every time we gather together to worship Him. But that moment, doon po sa wilderness, after pong palayain ng Panginoong Diyos, ang bayang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, mga minamahal na mga kaibigan, ang Panginoong Diyos ay talagang literally at physically, His presence ay nandoon po talagang kasama sa gitna po ng kanilang kampo. Okay? So, tanong, para po ang Panginoong Diyos ay manahan sa kanilang kalagayan, ano po ng Panginoon? Ano po in-instruct ng Panginoon doon po sa tumatayong leader po ng kanilang pong bayan na walang iba kundi Moses? Atin pong babasahin mga kapatid. Exodus 25 verse 8. At kanilang igawa ako na isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang inutos po ng Panginoon kay Moses, na gawin po ni Moses ay walang iba kundi sanktuaryo. The very main purpose of this sanctuary ay maging dwelling place ng Panginoong Diyos. Isn't that a wonderful idea? Or isn't it mga kapatid na wow, it's our God is really a loving God. Hindi niya tayo pinabayaan mga kapatid. Alam niyo po, to further my discussion po mga kapatid, alam niyo po, nung ako po ay graduate na ng pagkapastor ng theology po sa Mountain View College, mayroon po akong thesis po na kino-compare ko po ang belief ng Christianity, ng Adventism into Deism. Ang Deism po naniniwala sila sa Panginoon. However, itong Panginoon na kanila pong pananiniwalaan, hindi po siya benevolent. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. He is powerful, they believe that, pero nung nagkasala na ang tao, kumbaga hands off na ang Panginoon. Bahala na kayo, problema nyo yan. Yun po yung belief ng Deism. However, our faith, according to the Bible, taught me, mga minamahal na mga kapatid ng Panginoon, kahit gaano pa ka makasalanan ang tao, ay i-reach out na ito mga kapatid. No wonder why. No wonder why. Napakaraming kwento po sa Old Testament at ganun din po sa New Testament, yung mga prodigals or mga parables of the lost. Talagang ang Panginoon po ay ni-reach out po sila. So, mga kapatid, listen to this. The Lord told Moses to build a sanctuary, a special building that would serve as a dwelling place for the God of heaven. Yun po ang pinaka-main purpose po ng sanctuary, to be His dwelling place. So, listen to this. A brief description of the sanctuary. The original sanctuary was an elegant, type structure, okay, 15 feet by 45 feet. By the way mga kapatid, ito po yung makikita po, ipoproject po natin ito habang akin po ito didiscuss. Yung kanya pong physical structure, siya po ay 15 by 45 feet. Tapos, the walls were made of upright wooden boards set in silver socket and overlaid with gold. Ito po naka-record po sa Exodus 26 verse 15 to 19 and verse 29 as well. So, ito po makikita po ninyo sa picture ay medyo bukas po siya, pero originally po siya po ay cover. Okay, binuksan lang po siya para makita niyo po yung division. Okay? So, atin lang po dinaka-dissect yung po nasa loob po niya, yung kanya pong physical structure. So, the roof was made of 4 coverings, linen, goat hair, ram skin, and badger skin. It had 2 rooms, the holy place and the most holy place. Inyo po makikita po dyan sa picture po na the pong tabernacle or sanctuary, siya po ay na-divide or nahahati sa dalawang bahagi. Ang una pong bahagi ay yun pong holy place at yun pong pangalawang bahagi na kung saan andun po ang Shekinah glory at ang yung Ark of the Covenant ng Panginoong Diyos, na doon sa gitna ng Ark of the Covenant, doon po ang 10 Commandments, ayon po niya tawag po na most holy place. Okay po? So at least nakikita niyo po dyan sa picture na meron po siyang division. So that is the physical structure po ng sanctuary. Now, at ito po madidiscuss po along the way habang tayo po nag-aaral. Salamat po, Pastor, sa ikalawang tanong.
Ano ang inaasahan ng Diyos na matututunan ng mga tao mula sa sanktuaryo? Pastor? Yan, napakaganda mga kapatid. Ano inaasahan po ng Panginoong Diyos? Yes, again, the very main purpose ng Panginoon para sa pag-instruct niya kay Moses na gumawa ng sanctuary is because para magkaroon ng dwelling place. However, meron pong nais na ipahatid o ipabatid po ang Panginoong Diyos sa mga taga-Israel, and not just in Israel but in our generation. Okay? Ano po ito mga kapatid? Atin pong basahin. Mga awit, okay? The book of Psalms, chapter 77, okay po, 77 verse 13. Ganito po ang binabanggit. Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanktuaryo. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? Ano po mga kapatid ang nais pong ipabatid ng Panginoong Diyos na siya ay a benevolent God or siya ang Panginoon na talagang nag-reach out po sa atin? Aside from that, na siya ay Diyos ng pag-ibig, ang nais pong ipahayag po ng Panginoon sa atin that He is what? His way is the best. Okay? Now, listen to this. That sanctuary is not just a dwelling place, but that is a manifestation or demonstration. That is a place wherein God demonstrated His love in the Old Testament, and mangyayari din po ito sa New Testament wherein Christ died outside Jerusalem, the walls of Jerusalem. By the way mga kapatid, meron po akong nakalimutan sabihin po sa inyo. Sa picture namin po pinakita po kanina ay meron po doon dalawang bahagi ang ating pong sanctuary, yung holy place at most holy place. But don't forget, doon po sa labas, yung tinatawag pong courtyard, ay mamaya po explain ko rin po sa inyo yan. Doon po naghahandog yung mga nagkasala, tapos yung pari, sasahurin po yung dugo noong pinatay na alay. Tapos maghuhugas of course ang pari bago siya pumasok doon po sa sanctuary, doon po sa laver or basin po ito na may tubig. So it all the process ng sanctuary po, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, is simply telling us the word salvation. Okay? That is God's plan of salvation. It is not just a dwelling place, but that is a place where God demonstrated His love or our salvation, mga minamahal na mga kapatid. So, it is revealed in the earthly sanctuary. Yung atin pong binabanggit po ngayon. The Bible teaches that everything in the sanctuary, the dwelling, furniture, and services are symbol of something Jesus did in saving us. Don't forget, mga minamahal na mga kapatid, the very purpose of that sanctuary is, again, dwelling place and for our salvation. Napakaganda po mga kapatid. I am looking forward. Kung niyo po naalala po sa atin po mga previous topic na ito po atin pong sanlibutan ay lilinisin po after 1,000 years na bakasyon. Tapos yun pong dwelling place ng Panginoon. Sabi po ni John Revelator sa Revelation 21 verse 4, and I saw the tabernacle of God who is with men. Kasama na po natin in eternity yung dwelling place ng Panginoong Diyos sa walang hanggan. Kasi po pinahayag niya po na ito doon sa Old Testament. Pinahayag niya nung kanya pong ipadala si Christ. Ipapahayag niya sa pagpaparito ni Christ. At after 1,000 years na bakasyon po sa langit, muling ipapahayag for the last time na ang Panginoong Diyos ay nais niyang makasama at makapiling sa walang hanggan ang kanyang mga anak. Salamat po, Pastor, para sa ikatlong tanong. Saan nakuha ni Moses ang mga blueprint para sa sanktuaryo? Ano ang katulad ng gusaling ito? Saan po ito sanktuaryo kinopya? Pastor? Yan, napakaganda mga kapatid. Saan po kinopya ito pong sanctuary na ito? Kasi yun lang po ay tinatawag natin sa theological terms na type. So, ibig sabihin po, pag meron pong type, meron pong anti-type. So, what is this term mga kapatid? Hindi ko na po siya masyadong explain kasi hindi rin po ako experts doon sa mga definition of terms. Anyway, sa mga Bible scholars, may mga ganun po tayong term. So, meron pong example, ayaw ka na pang bagitin yung salitang type and anti-type. Meron pong example, yun pong earthly sanctuary natin pong dinedefine. However,
Meron po talagang original design po ito mga kapatid. Yung instruction ng Panginoon kay Moses kung paano niya po i-construct yun pong earthly sanctuary. Meron po itong kinalaman po mga kapatid sa isang napaka-broad, napaka-detailed na nais po ng Panginoong Diyos or kanyang pinagkuhaan ng design. Ito po ay mababasa po mga kapatid. Hebrew chapter 8, verse 1 and 2, verse 4 and 5. Ito po binabanggit. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote, pare, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan ng mga langit, ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Verse 4, kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhasa ay mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan na naglilingkod sa anyo na at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos ng malapit ng gawin niya ang tabernakulo sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. So, what does it mean mga kapatid? Natin pong binasa. Simple lang po. Yun pong ginawa ni Moses doon po sa wilderness na earthly sanctuary, yun po ay anino lang. So, halimbawa, ako po ay may anino. Tanong, kanino anino yon? Of course, sa akin. So, hindi niyo po makiklear kung halimbawa, kung anino ko lang po nakikita po ninyo, hindi niyo malalaman na, ikaw pala yun. Okay. So, yung sanctuary po sa lupa na ginawa po ni Moses, para bagang siya anino lang po, mga kapatid, na, okay, ito palang kanya palang original na pinaghugutan ng Panginoon at instruct niya kay Moses. Wala po sa lupa ang sanctuary na yun, mga kapatid, na pinaghugutan ng Panginoong Diyos. Kundi nasaan po, mga kapatid? Nasa langit. So, it means, yun pong ginawa ni Moses, kung gaano na po siya kaganda mga kapatid, nakita niyo po sa picture and later on, marami pa tayong mapakita ng picture, mas maganda po ang sanctuaryo doon sa langit na pinagkuhaan ng original na design ng ating pong Panginoon. So listen to this mga kapatid. God Himself gave Moses the sanctuary's in construction specification. The building was a copy of the original sanctuary in heaven. Wow, sana yun mga kapatid. Yun po design po doon po sa langit. And again, mga kapatid, the purpose of that sanctuary, akin pong ulitin po sa muling pagkakataon, purpose of that sanctuary is to tell us that God wanted to dwell with us, and that sanctuary is a manifestation of God's plan of salvation through to humanity. Salamat po, Pastor. Kanina po ay nabanggit ni Pastor ang tungkol sa courtyard. Sa ikaapat na tanong, ano ang mga kasangkapan na makikita sa courtyard? Pastor? Yan mga kapatid, ngayon po atin na pong idedetalye lahat po ng mga kagamitan doon po sa sanctuary mga kapatid. Okay, what is this courtyard? Di po basahin mo kapatid. Let the Bible explain what we are discussing right now. Exodus chapter 27 verse 1 to 8 mga kapatid. At gagawin mong kahoy na akasyang dambana na 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang. Ang dambana ay gagawin parisukat at ang taas ay magkakaroon ng 3 siko. At gagawin mo ang mga anyong sungay sa ibabaw ng 4 na sulok niyaon. Ang mga anyong sungay ay kaputol din at iyong alutin ng tanso at igagawa mo ng kanyang mga kawa upang mag-alis ng mga abo at ng mga pala at ng mga mangkok at ng mga pangalawit at ng mga susuuban. Lahat ng mga pangkasangkapay gagawin mong tanso at igagawa mo ng isang salang tanso na tila lambat ang yari at ang ibabaw ng nilambat ay igagawa mo ng 4 na argolyang sa tanso na sa 4 na sulok niyaon at ilalagay mo sa ibaba
ng gilid ng dambana sa dakong ibaba upang nilambat ay umabot hanggang sa kalahatian ng dambana. Igagawa mo ng mga pingga ang dambana, ang kahoy, akasya at babalutin ng tanso. At ang mga pinggang niyaoy isusuot mo sa mga argolya at mga pingga ay ilalagay sa dalawang tagiliran ng dambana pagka dinadala. Last verse, gagawin mo ang dambana na kuloong sa pamamagitan ng mga tabla kung paano ang pinakita sa iyo sa bundok ay gayong gagawin nila. So, what is this courtyard mga kapatid? Uh, number one component doon po sa courtyard mga kapatid. Number one furniture po doon is what we call the altar of burnt offering. Okay po? Ibig sabihin po, meron pong para po siyang pinagpatong-patong na bato at meron po siyang pinggan mga kapatid. Yun po ang pinggan po na yun po ay yung laver. Okay? Yun po yung hugasan. Pero doon po tayo sa altar of the burnt offerings. Doon po kasi inaalay mga kapatid. Halimbawa, ako po na nagkasala. May dala po akong tupa para ako po'y mapatawad sa aking kasalanan. Pupunta po ako sa sanktuaryo. Yun pong tupa, ako po mismo ang giglit ng kanyang liig mga kapatid upang ang aking pong kasalanan po ay matransfer po sa tupang iyon. Ako ang papatay sa kanya kasi ang aking kasalanan pong pumatay sa kanya. Ang gagawin naman po ng pari mga kapatid, yung dugong lumalabas po doon sa tupang iyon ay sasahurin po ng pari mga kapatid. And after that, pag ang inyo pong panalangin ay dininig ng Panginoon, meron pong apoy na bababa mula sa langit, iko-consume po yung offering po ninyo. Tapos yung dugo na yun mga kapatid, bago po pumasok ang pare po doon sa holy place, para iwisik po yung dugo doon po sa cortina, sa veil na nagdi-divide po sa holy place at most holy place. Bago siya pumasok doon mga kapatid, ay siya po ay maghuhugas po muna doon po sa laver mga kapatid na binabanggit po sa Exodus 27, 1 to 8 at sa Exodus chapter 30, verse 17 to 21. Okay, pumabasahin sa inyo mga kapatid ha, para medyo clear po sa ating lahat. Chapter 30, verse 17 to 21, ito pang sinasabi. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, gagawa ka rin ng isang hugasang tanso at ang tungtungan ay tanso upang paghugasan at ito ay iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron ang kanyang mga anak ay maghugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan ay maghugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay. O pagka sila'y lumalapit sa dambana na mga siwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy ng Panginoon. Gayon sila maghugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamatay at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kaniya at sa kanilang binhi sa buong panahon ng kanilang mga lahi. So mga kapatid, that is the very main purpose ng laver po na yon. Yung basin na puno ng tubig ay para maghugas na ng paa at na kanila pong body parts. Kasi po sila pasok po doon sa holy place. Otherwise, pag hindi po nila ginawa yon, ay talagang mamamatay po sila mga kapatid. Tapos po mga kapatid, okay? Yun na po, actually, yun na po ang dalawa pong components doon po sa tinatawag na outer courtyard. Now, let me explain before we proceed sa ikalimang tanong po mga kapatid. Doon po sa altar of burnt offerings, bakit siya nasa labas mga kapatid na ang ng sanctuary? Alam niyo po, meron po siyang significance. Bakit? Ang kanyang significance, bakit nasa labas po inalay yun pong handog at doon po mula na mayroon pong apoy na mula sa langit na nagkonsume po doon sa handog. Na ibig sabihin, tinanggap po yung handog ng makasalanan. Alam niyo mga kapatid, si Kristo po ay ipinako sa krus sa labas ng Jerusalem. Kumbaga, ang Jerusalem, yun po ang sanctuary, pero pinako po si Jesus mga kapatid outside Jerusalem. So ibig sabihin na fulfill ulit yun pong prophecy na si Kristo nga ay inalay doon po sa labas
ng Jerusalem. Katulad po ng mga inaalay ng mga makasalanan po doon sa sanctuary, sila po inaalay po, kinukonsume ng apoy mula sa langit, nandun po sila sa courtyard, nasa labas po sila ng sanctuary mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, anong mga kasangkapan ang makikita sa holy place? Pastor? Now, kung kanina po mga kapatid, doon po ay labas. Kung ngayon mga kapatid, papasok po tayo sa loob. Okay po, papasok po tayo sa loob ng sanctuary. Yun pong tinatawag po na holy place. Okay? What is the components or mga bagay doon po sa loob ng holy place? Let's read mga kapatid. Exodus 25 verse 23 hanggang 30. Babasahin ko po ng mabilis mga kapatid. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon at 1 siko ang luwang niyaon at 1 sikot kalahati ang taas niyaon at iyong babalutin ng taganas na ginto at igagawa mo ng isang kornisang ginto sa palibot at igagawa mo ng isang gilid na may isang palad ng kamay ang luwang sa palibot at igagawa mo ng isang kornisang ginto ang palibot ng gilid na iyon at igagawa mo ng 4 na argolyang ginto at ilalagay mo ang mga argolya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paaniyaon. Malalapit sa gilid ang mga argolya sa daraanan ng mga pingga upang madala ang dulang. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto upang ang dulang ay madadala ng mga yaon. At gagawa ka ng mga pinggan ni yaon at ng mga kutsara ni yaon at ng mga kopa ni yaon at ng mga tasa ni yaon na pagbubuhusan na iyong gagawing taganas na ginto at ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. So mga kapatid, I sense habang inyo po napapakinggan, ako po binabasa na instruction ng Panginoon kay Moses, parang ano ba yung mga bagay na yun? Parang nakaka-boring naman. Mga kapatid, every components doon po sa holy place and even the courtyard, ako'y pong binanggit sa inyo mga kapatid, yung mga significance po doon sa courtyard. Mga kapatid, meron po itong mga significance. Bakit? Number 1, na components po mga kapatid, doon po sa holy place. Yung number 1 po, meron daw pong table of shewbread. Sa ating pong binasa mga kapatid, yung table of shewbread mga kapatid, siya po ay hindi lang po dilagay ng Panginoon doon, in-stack ng Panginoon kay Moses para maging snack. No, no, no. Wala po, hindi po yun basta-basta snack mga kapatid ng pare. Yun pong bread, yun po ay meron pong binabanggit po sa New Testament sa John chapter 6 verse 51. I am the living bread, sabi ng Panginoong Hesus. So yung bread na yon ay walang iba kundi si Kristo pa rin po mga kapatid. Everything in the sanctuary, let me tell you this before we go forward, mga kapatid, everything in the sanctuary is pointing to Christ. Ito pa, dagdagan ko mga kapatid, yung table of shewbread na yon, hindi lang po siya basta-basta bread. Hindi lang po siya about kay Christ. Pero meron pa mga kapatid. Ano pong ibig sabihin? Meron pa. Alam niyo po, sabi po ni Kristo doon po sa kanyang nung tinempt po siya ni Satan doon po sa wilderness after na 40 days and 40 nights niyang fasting. Mga kapatid, sabi ni Christ kay Satanas, don't tempt your Lord. Man shall not live by bread alone, but by the living word of God. So mga kapatid, yun po palang bread na ito. Yun po yung the living word of God. Ibig sabihin mga kapatid, kung meron na pong Bible sa tayong po na yun, ni Moses, that is the Bible. That is the word of God. Yung table of shewbread, yung bread po na yun, nagsisymbolize po sa salita ng Panginoong Diyos. And of course, the Bible is about Christ. Ano pa mga kapatid? Pangalawa, kasi meron niya pong 3 components doon po sa holy place. Pangalawa, yung 7-branch candlestick. Okay? Meron po doon mga kapatid na candlestick or parang kandila po siya na yun po nagre-represent po ng light. Siyempre, kandila nga po siya. So mga kapatid, hindi lang po siya basta dinesign ng Panginoong Diyos doon na inutos niya kay Moses, maglagay ka ng kandila dyan. Hindi lang po yun mga kapatid na trick ng Panginoon, nilagyan ng kandila, lagyan ng tinapay. No, meron po yung meaning. Ang meaning niya po mga kapatid ay doon din pa rin po sa aklat ng John chapter 9 verse 5 and chapter 1 verse 9.
na sinasabi po ng Panginoong Jesus, I am the light of the world. Okay? Binabanggit po ng Panginoon, I am the light of the world. And that sanctuary has light in them. Na ang point po mga kapatid para ang makapagministeryo, ang pare po doon on behalf of humanity para sila ay mapatawad ng Panginoon, it's because meron po silang nakikita. So, imagine mga kapatid, kung pong sanctuary lang light, hindi makakagawa po ng ministeryo yon pong pare doon sa loob ng sanctuary. So, Christ Himself is the light. At siya rin po nagmiministeryo po on behalf of us. Ano pa mga kapatid? Siyempre, yun pong candlesticks po na yun, eh, hindi lang po siya kandila na katulad po ng kandila po natin. Meron din po siyang oil. Okay? Iba po yung kandila nila mga kapatid nung unang panahon. Yung kandila po nila, meron po siyang oil po talaga. Na ang nirepresent po mga kapatid sa Zechariah chapter 4, verse 1 to 6 is ibig sabihin po nito ang Holy Spirit. At sa Revelation chapter 4, verse 5, ito pinagpapatungkol po sa ministeryo ng banal na Espiritu kay Kristo na ginawang ilaw or liwanag ng sanlibutan. And last mga kapatid, na component doon po sa holy place. Ito po ang pinakamaganda. Ito po yung altar of incense. Okay? Altar of incense mga kapatid. Pastor, bakit kailangan pa na meron pong insenso doon? Again, hindi po naalala mga kapatid, nandito po kanina, meron pong dugo na sinasahod yung pare at pagkatapos pong sinahurin niya yung dugo mga kapatid, yung alay, yung handog, iko-consume ng fire mula sa langit. Tapos bago pumasok po yung pari sa sanctuary, maghuhugas siya ng kanya pong mga body parts. Tapos yung dugong-dugo, yung dugo mga kapatid na kanyang dala-dala, iwiwisik yun sa kortina mga kapatid. Now, question. Pag ang dugo ay nandun na po sa kortina mga kapatid, alam niyo po ba ano mangyayari? Mga kapatid, syempre, babaho yung loob ng sanctuaryo. Kasi nga may dugo eh. After 3 days lang or 1 week mga kapatid na meron pong dugo na natuyo doon. Mangangamoy siyempre yan. Dahil po doon sa insenso na napakabango by God's instruction kung paano po kumuha si Moses ng mga insenso na napakabango mga kapatid. Napatalino ng Panginoon. Yung pong insenso na yun mga kapatid is not just a perfume all throughout the room. But that incense represent prayers. Okay? Bakit? Sabi po sa Revelation chapter 5 verse 8 mga kapatid. Akin pong babasahin po sa inyo. Ano po? Okay po. Revelation chapter 5 verse 8. Napakaganda po ng pahayag po ng Panginoon. What does that incense represent? Revelation 5 verse 8. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang ng nabuhay at 24 na matanda ay nangagpatirapa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng banal. Friends, that incense represent the prayers of the saints. That incense na bumabango sa buong room mga kapatid ay ibig sabihin lang po noon yung mga panalangin ng mga banal from the time being ay sinasagot po ng Panginoong Diyos. Kumbaga yung prayers po nila ay nagre-represent. Ibig sabihin, yun pong usok na umakyat doon po sa langit at talagang nagpapabango din sa room ay ibig sabihin po noon, God delighted sa mga prayers po ng mga saints or ng kanyang mga banal. Salamat po, Pastor. Sa ika-anim na tanong, anong mga kasangkapan naman ang makikita sa Most Holy Place? Pastor? Ayan po mga kapatid, papasok na tayo doon sa Most Holy Place. Kanina nasa courtyard tayo, ngayon ay kanina na nasa Holy Place tayo, nalaman na po natin yung mga components po doon, and this time, let's go around or let's come inside doon po sa pinaka-sukdulan or pinaka-sagrado pong lugar po na yun. So, let's read mga kapatid, the Ark of the Covenant. Okay? Nandun po tayo. So, sa Exodus chapter 25, basahin po natin mga kapatid, Exodus chapter 25, at ang verses po mga kapatid ay 10 to 22. Gagawa ng isang kaba na kahoy na akasya na may dalawang sikot kalahati ang haba niyaon. Okay? At may isang sikot kalahati ang luwang niyaon. Nabasa ko na ito mga kapatid kanina. So akin lang pong i-wrap up po mga kapatid. So ano pong ibig sabihin po noon? It is what we call the Ark of the Covenant.
yung arka mga kapatid na dala-dala ng Israel mula pa doon mga kapatid sa wilderness. At kung inyo pong babasahin ang Numbers, kasi po ang Exodus at Leviticus, andun po yung mga ceremonies na instruction ng Panginoon. Yan po yung dalawang aklat na yan. Pero doon na po sa numero o sa Numbers at Deuteronomy, yun na po yung pag-move forward nila ulit. Alam niyo mga kapatid, yun pong Ark of the Covenant na yan, na dala-dala po ng mga anak ni Israel. Nung sila po ay tumawid sa Jordan, natuyo ang Jordan mga kapatid. Kasi nga po, yung presensya ng Panginoon ay nandoon po sa Ark of the Covenant po na yon. At alam niyo kung ano po siya kasagrado mga kapatid? It is so sacred and holy na nagkaroon po ng kwento mga kapatid. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan na yun. Noong pong matutuwad na yung Ark of the Covenant mga kapatid, meron pong humawak doon sa Ark of the Covenant na hindi po siya ang dapat na humawak. Maganda ang kanyang motive pero hindi siya ang nais ng Panginoon. Alam niyo po kapatid, namatay po yung taong iyon. Ganun po kasi kasagrado po yun pong Ark of the Covenant. So, mga kapatid, ang nasa loob po ng Ark po na yon ay ng most holy place ay yung tinatawag na Ark of the Covenant. Okay? At ngayon po, hindi lang po siya atin na pong tanongin yung pang pitong tanong, okay? Kasi medyo mutik ko nang ma-spoil eh. Kasi yun po nasa most holy place again ay yung Ark of the Covenant. Salamat po, Pastor. Para sa ikapitong tanong, ano ang nasa loob ng arka, Pastor? So mga kapatid, tayo po dadako na. Kanina ako pong binanggit sa inyo, yung nasa loob po ng most holy place, ay ano po yun mga kapatid? Yung Ark of the Covenant. However, inside that Ark of the Covenant, na kung saan ay meron pong dalawang anghel na sila po ay nakakover po doon. Two cherubims or two angels po. Ang meaning po lang ng mga angels po mga kapatid ng Panginoon na supposedly, according po sa pag-aaral po mga kapatid, na isa po sa mga angels dapat na yon ay walang iba kundi si Lucifer. According po sa ibang pag-aaral ng mga theologians at according din po sa Bible mga kapatid, those two angels ay natasan ng Panginoon para po i-guard yun pong nasa loob ng Ark of the Covenant. Yun po ang Ten Commandments mga kapatid. They should supposed to protect and obey that commandment. Si Angel Lucifer and si Angel Gabriel po ang supposedly naka-cover po doon sa Ark of the doon po sa Ten Commandments. Nakakalungkot lang. Kasi si Lucifer na supposedly na siya ang gagard and mag-obey doon pa sa Ten Commandments ng Panginoong Diyos, siya po ang nag-disobey mga kapatid. So, ano po yung doon mga kapatid sa Ark of the Covenant? The Ten Commandments. At alam niyo po ba, ito pong binabanggit mga kapatid sa Revelation chapter 14 verse 12. Napakaganda po mga kapatid. Ano po yung nasa loob ng Ark of the Covenant ngayon? Again, ang Ten Commandments na binabanggit po sa Revelation 14 verse 12. Narito ang pagtitiyagaan ng mga banal, ng mga nasisapat ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Friends, the very main heart of that sanctuary na kung saan nandoon po ang most holy place, nandoon po ang Ark of the Covenant at sa loob ng Ark of the Covenant is the Ten Commandments. Praise the Lord. Kung inyo pong maalala, yung atin pong last lesson number 17, is about the three angels message mga kapatid. At ito po atin pong tinapik, ito pong Revelation chapter 14 verse 12. Tayo daw pong mga banal na nagsistupad po ng utos ng Panginoon. Bakit po kailangan pong tuparin ang utos ng Panginoon? It's simply because that is the heart of the sanctuary. From the time being, yun pong Ten Commandments ay lagi na pong pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan siyang sundin, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. At ano pa mga kapatid, we're inside the ark, yun po yung Ten Commandments, but the mercy seat was above them, which it signifies that as long as God's people confess and forsook sin, according po sa Proverbs 28 verse 13, mercy would be extended to them through the blood that was sprinkled
in the mercy seat by the priest sa Leviticus chapter 16, verse 15. The blood of the animal represents Jesus' blood that would be shed to bring us forgiveness and sin. According po ito sa Matthew chapter 26, verse 28. Friends, doon po sa Ark of the Covenant, nandoon po ang Ten Commandments. However, kahit naroon po ang Ten Commandments, above that, mga kapatid, there is what we call, atin po binanggit kanina, yun po tinatawag na mercy seat. Bakit may mercy seat po, mga kapatid? Kasi po alam ng Panginoong Diyos na tayo po, one way or another, ay nakakalabag po doon po 10 utos. Ito nakakabuti at sabihin ko sa inyo, mga kapatid, praise the Lord, purihin ng Panginoon. Kahit ako ay lumabag doon 10 utos, nang dahil po sa mercy seat, sa upuang awa ng Panginoong Diyos, kanya pong tinitingnan po yung dugo doon po sa veil na nagdi-divide po sa holy place at most holy place. Hindi niya na po nakikita, mga kapatid, yung aking kasalanan na aking nagawa. Bakit? Nakatingin na po siya doon sa dugo ng kanyang kaisa-isang anak na inalay po doon sa kalbaryo ng cross. So mga kapatid, di ba napakaganda pong story po ang sanctuary. Habang ating po binabasa po ang Exodus chapter 25, Exodus chapter 30, parang napaka-boring. Ano ba yun? Bahay niya, sanctuary. No, 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 no. Again, that sanctuary is simply means God wanted to dwell among His people, but that sanctuary also symbolizing or telling us that we are saved by that grace of our Lord and Savior Jesus Christ nung kanya po ito i-demonstrate doon po sa kalbaryo ng cross. So it means, mga kapatid, na ang sanctuary po ni Moses na kanya pong ginawa is just a type or anino lang po ito, mga kapatid, na kung saan naging katuparan sa panahon po ni Kristo. Ako po nagtutuwa at nagagalak, mga kapatid, kasi our church, the Seventh-day Adventist Church, is given a full light of what we call the sanctuary doctrine na hindi naman nakakalungkot, pero nag-wonder lang po ako, mga kapatid, kasi ayaw basahin ng mga ilang mga kapatid po natin sa ibang pananampalataya, denominasyon, na sabi nila, nako, Old Testament na naman yan. Puro naman yan siya alay, puro na naman yan siya seremonya, puro na naman yan siya Sabat na naman yan. No, no, no. This is not about Sabat, mga kapatid. This is about salvation. Okay? So friends, sanctuary doctrine in the Old Testament is not just a story of God's instruction to Moses, but this is God's manifestation of His love toward His people, toward His creation, and that sanctuary is also a message of our salvation. Wag lang po tayo doon mag-deal, mga kapatid, sa kwento ng cross doon po sa New Testament, sa 4 gospel books, Matthew, Mark, Luke, John. Yun po ay meron pong pinahayag na instruction, anino, doon po sa Old Testament na ipinahayag ng Panginoon kung paano po ang proseso ng kaligtasan. Yes, again, Christ was offered on that cross of Calvary outside Jerusalem. Bakit po? Meron na po siyang anino or ginayahan po doon po sa Old Testament sa time po ni Moses, na kung saan yun naman din pong ginaya po sa time ni Moses, walang ibang ginayahan kundi yun pong sanctuary doon po sa langit. Salamat po, Pastor. Sa ikawalong tanong, bakit kailangang ihain ang mga hayop bilang alay sa sanktuaryo? Pastor? Yan ang napakagandang tanong, mga kapatid. Bakit nga ba kailangan po ng alay na hayop? Bakit po hindi nilang pwede prutas? Okay, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kasi po, di ba, may kwento po sa Bible, sa Genesis, si Cain at si Abel ang magkapatid, nag-alay sa Panginoong Diyos. However, ang tinanggap ng Panginoong Diyos ay ang tupang handog ni Abel. Yung si Cain, nagbo-boast so much sa kanyang harvest, napakataba ng kanyang mga harvest ng mga prutas at mga gulay. Yun ang inalay niya sa Panginoong Diyos. Salvation by works po yun, mga kapatid. Hindi tinanggap ng Panginoong Diyos. Ang tinanggap ng Panginoon yung kay Abel na handog na tupa. Bakit? Ito po ang binabanggit, mga kapatid, sa Hebrew chapter 9 verse 22. Hebrew chapter 9 verse 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo
At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Friends, ladies and gentlemen, brothers and sisters, our subscribers sa online platform and ministry po na ito, kung wala pong shedding of blood, wala pong kapatawaran sa kasalanan. Kung wala pong dumanak na dugo sa kalbaryo ng cross, wala po tayong kaligtasan mga kapatid. Ito pa ang binabanggit sa Matthew chapter 26 verse 28. Matthew 26 verse 28, ito pang binabanggit. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Friends, and dahil sa dugo ni Kristo, ikaw at ako ay pinatawad sa ating kasalanan. And I say, praise the Lord. Napakaganda ng panukala ng sanctuary na inutos niya kay Moses. Hindi lang po pala yun mga kapatid, rituals or ceremonies. Hindi lang pala yung kwento ng mga bagay-bagay na bininstruct ng Panginoon. Yun pala yung kwento ng akin kaligtasan, ng iyong kaligtasan, mga kapatid. The sacrifice of animals was necessary to help people understand that without the shedding of Jesus' blood, their sin could never be forgiven. Friends, ang Panginoong Diyos, actually, alam niyo po mga kapatid, although yung topic ay sa panahon po ni Moses about sanctuary, pero alam niyo po ba, hindi po hindi po nagsimula ang pag-aalay ng hayop sa panahon po ni Moses. Bakit? Paano ko po nasabi? Nung nagkasala po si Adan at si Eva, ang unang nag-alay ng hayop ng tupa ay walang iba kundi po si Adan at si Eva mga kapatid. Sila po in-instruct ng Panginoon na mag-alay kayo ng tupa at mga kapatid, ito nakaka-amaze sa akin. Kasi akala ko mga kapatid, ang unang murderer, according sa Bible story at sa mga Bible games, may tanong, sino ang unang murderer? Siyempre, sagot dun si Cain kasi pinatay niya si Abel. Pero alam niyo mga kapatid, ang unang murderer, excuse me to say this, ang unang murderer ay walang iba kundi ang Panginoon. Bakit? Let me explain. It's because He was the one who gave skin of the animals doon po kay Adan at kay Eva, mga kapatid. 'Di ba? Nagtakip po sila ng dahon, sila po yung nagkasala. Sabi ng Panginoon, ba't kayo lumalayo sa akin? Sabi ng Adan at Eva, kasi po kami po yung hubad. Paano na sabing hubad? Kumain ba kayo? Ganyan-ganyan. Nagtakip po sila ng dahon ng igos, mga kapatid. Alala niyo po yung kwento na yun? Read Genesis chapter 3. Pero mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Binihisan sila ng balahibo ng balat ng tupa. So question, pag binalatan niya po ang tupa, mga kapatid, buhay pa kaya yun? Hindi na, patay na yun. So it means, para sa akin po sa aking pagkaunawa, God was the first murderer kasi binihis niya po ang kanya pong tupa sa mga nagkasala. Alam niyo kapatid, saan pa nagre-represent po yung tupa? Walang iba kundi kay Christ. Saan po nagre-represent po yung balat ng tupa? Walang iba kundi sa righteousness ni Christ. So ibig sabihin mga kapatid, destined na meron pong Kristo na mamamatay bilang handog sa sangkatauhan at yun pong kanyang katuwiran, yung kanyang pong righteousness ay ibibihis sa atin na tayo po ay nagsisikap na maging malinis sa harapan ng Panginoon kaya nagsusuot po tayo ng mga dahon. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, siya na po ang nag-initiate na bihisan tayo ng balat ng tupa na inalay at walang iba kundi si Kristo at ang kanya pong balat at balahibo mga kapatid ay sumisimbolo po sa kanyang katwiran na ibinibihis po sa akin na humihingi ng tawad sa kanya. No wonder why when in the judgment day mga kapatid, pag tayo po'y harap na po sa hukuman ng Panginoong Diyos, hindi po siya titingin sa akin, kundi titingin po siya doon sa akin pong intercessor. Doon po sa titingin mga kapatid sa hinandog. At sabi nga po worthy is the lamb. Karapat dapat ang kordero na inalay. Kasi ako hindi ako karapat dapat Pero since I believe on that lamb of God, nagkaroon po ako mga kapatid ng kaligtasan. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan.
Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Friends, ladies and gentlemen, once again, napakaganda pong pag-aralan ito pong doctrine about sanctuary. Friends, I would like to boast on myself or on behalf of our church. We don't like to boast, mga kapatid, na kami lang po ang nag-hold ng doctrine about sanctuary. That is a biblical truth na meron pong sanctuary doctrine. Nakakalungkot lang po mga kapatid kasi meron pong mga iilan na mga denomination na ayaw na pong pag-aralan po yung Old Testament. Okay? Kasi sabi nila, puro lang yan rituals, puro lang yan ceremony, Sabbath, etc. etc. Ayaw po nila yon. Gusto nila ang New Testament. But mga kapatid, ang sanctuary doctrine is simply the shadow of what needs to be done doon po sa cross of Calvary. So ibig sabihin po, noon pa lamang sa Old Testament, meron na pong message ng pag-aalay at salvation sa sangkatauhan po, mga minamahal na mga kaibigan. So worthy din po siya. Worthy pa rin po ng pag-aaral at ng ating pong atensyon ang sanctuary doctrine. It's because from time began, God wanted to offer us salvation through that sanctuary doctrine na pinapaunawa po sa atin na ikaw at ako ay magkakaroon ng kaligtasan, ikaw at ako ay makakapiling ang Panginoon sa walang hanggan, at yun po ang pinaka-message po ng sanctuary. So mga kapatid, I'd like to commend or I'd like to say, aside from this online platform na inyo pong pinapakinggan ngayon, mag-search po kayo sa YouTube or sa internet ng more videos or more studies about sanctuary doctrine. And I believe with all my heart, just like I did, what I experienced, I was in love in studying the Word of God. I was so refreshed na mas lalo akong na-in-love sa Panginoon, mga kapatid, na sabi ko, wow, ang sanctuary doctrine pala, hindi pala boring na topic, kundi ito pinapaka-exciting na topic na pagmamahal sa atin pong Panginoong Diyos. So friends, if that is your prayer this moment, na nais mo pang makilala ang Panginoon through the sanctuary doctrine, mga kapatid, let me pray for you. Let's pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, sa muling pagpapaunawa sa amin, sa kahalagahan po, Ama, ng aming pong kaligtasan. And once again, Lord, the importance of our salvation is once again manifested and once again discussed in this wonderful and amazing doctrine. Lord, hindi lang po pala ito instruction yung kay Moses na magkaroon ng sanctuary at tabernacle, etc., etc., mga gamit po. Lord, ito po pala ay isang kwento how organized and how detailed you are in reaching out people na nawala po sa inyong po mga kamay, nawala po sa inyong mga paanan, nawala po sa inyong kanlungan. Lord, that sanctuary doctrine is about how much we are loved by God, na nais niya pong manahan sa aming kalagitnaan. And that sanctuary doctrine is a plan of our salvation initiated by our Lord and Savior Jesus Christ. So Lord, thank you po na naliwanagan kami about the topic of sanctuary. Lord, maraming salamat sa inyong pagpapalain ng bawat isa sa amin na ang butil ng katotohanan ito ay lalago po sa aming mga puso at magpapatuloy kami maglilingkod sa inyo hanggang sa wakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po, at mas importante po na i-share nyo ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para po mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makakilala sa Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin pong mag-share ng inyong experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo rin po para maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!